Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, na-booking na ex-President Duterte, hinarap ang Kongreso. Yan mga kababayan, at ito pa, i-share po natin ito kasi importante po ito. President Duterte, pinalakpakan sa Senado. Pinalakpakan po mga kababayan, napanood ko rin po yan kanina. Na pinalakpakan nga po itong si dating Pangulong Duterte dahil po marami po ang natuwa mga kabayan doon sa sinabi niyang uulitin kung bibigyan siya ulit ng pagkakataon mga kababayan, ay uulitin niya pa rin kung ano ang ginawa niya sa kanyang pamumuno nung nakaraang administrasyon mga kababayan. At ito pa, si former Senator Laila de Lima, tinawag na incompetent ni Senator Jinggoy Estrada dahil nga po dito sa kanyang mga akusasyon, na mayroon daw Davao Death Squad mga kababayan, na kung saan wala naman po siyang ipinapakitang testigo, ebidensya na inihaharap. At sinabi pa nga na dapat kasuhan na itong si dating Pangulong Duterte sa korte at hindi na imbestigahan pa dyan sa Senado. Sang-ayon ba kayo mga kababayan na dapat ang itong mga paratang ni former Senator Laila de Lima ay dapat na pong ibasura? Kasi mamaya na nga lang mga kababayan, i-discuss po natin mamaya yan at bigyan natin ng komento itong kanyang naging pahayag. Mamaya birahin po natin si former Senator Laila de Lima. Okay? At ito pa, sa kabila po ng lahat, meron po tayong hearing dito ginaganap sa Quadcom at saka sa Senate. Ibig sabihin, busy po ang magkabilang bahay, busy po sa pag-iimbestiga dito sa war on drugs, mga kabayan. At etong matindi. Habang busy po ang lahat, ang House panel ay mukhang kakasuhan si Vice President Sara Duterte ng plunder. Talagang tinitira. Mag-amang Duterte. Mukhang haharap sa kaliwat kanang pambabatikos na naman po ito. So ito mga kababayan, wag na po natin patagalin. Pakinggan at panoorin po natin itong video clips dyan sa Senado. Ito mga kababayan. Bigyan po natin ng reaction to. Ano na natin yan, ma'am? That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang kayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad So dito mga kababayan, pahiyang-pahiya si Senator Ressa Hontiveros. Diyan sa kanyang pagtatanong kay former President Duterte. Tama nga naman mga kababayan, sino ka? Senator Ressa Hontiveros para questionin mo ang isang naging mayor, prosecutor, presidente ng isang bansa. Samantalang ikaw, party list lang yata ang, akbayan tapos naging senador. Kung hindi ka pa lumapit sa mga dilaw, ay ano ngayon? You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. So marami pong nagko-comment mga kababayan dito kay patungkol po dito kay Senator Ressa Hontiveros, kasi sinasabi nila na hindi naman daw dumaan sa pagiging isang mahirap itong si Senator Ressa Hontiveros, kaya hindi niya ramdam yung mga sinasabi ni former President Duterte na kung saan it is for the people yung ginagawa niya. Senator Ressa Hontiveros, pagsakay siguro nito sa kotse, bahay agad, pero tayong mga manggagawa, tayong mga dukha, hampas lupa, bukod po sa pag-uwi natin sa bahay, tayo sumasakayan, minsan naglalakad. Kaya nasasabi po natin, ramdam natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte na napaka-safe ng mga tao.
mayroon pong security na tinatawag. Thank you, Mr. Chair. At Let kung me- pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. silence, please. Osaa, silence the Depends on Minsan mga kababayan, pinalakpakan po si dating Pangulong Duterte sa kanyang sinabi na kung ako, pababalikin daw siya ulit sa pagiging presidente, gagawin niya pa rin yung ginawa niya. Tama naman, palakpakan po natin mga kababayan. No? Alin bang pipiliin natin ngayon? Ha? Ngayon, ewan ko na lang sa inyo mga kababayan, hindi na ako magsalita. Kasi palagi ko na lang sinasabi yan, di ba? Na wala po talagang walang napapalang taong bayan sa administrasyon ito mga kababayan. Ha? Paulit-ulit tayong sinasabi na weak leader nga eh. Sabi pa ng dating Pangulong Duterte, weak leader nga. Kaya yan yung mga pumalakpak mga kabayan, pati ako napapalakpak eh. Alam niyo po kung bakit sila napapalakpak sila, kasi parang nabuhayan na naman po sila eh, di ba? Sa mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte dito sa hearing na ito. Parang wow, na-miss namin to. Diba? Itong mga salitang ito, na-miss namin to, no? Itong matandang to, na-miss namin yung kanyang pagdi-deliver, no, ng speech. At ito nga mga kababayan, marami po ang pumalakpak. Anong masasabi mo? Ikaw mga kababayan, kung nanonood ka ngayon, napapalakpak ka rin ba dito kay dating Pangulong Duterte? Comment na lang po. At eto pa. Eto mga kababayan, panoorin po natin din itong ito yan sila, dumaan yan sa Davao lahat. Koy, pati ito, si Danao, lahat yan sila, dumaan ng Davao. Ang order ko talaga sa kanila, pag makawag ng baril, patayin mo na para one less criminals. Eh bukas mag-hold up na naman yan, may poproblema na naman tayo. Ganon rin sa puser. So, Ginong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Wala ho Wala. Davao Death Squad. More So, ano than- po yung iniimbestigahan ni former Senator De Lima nung siya chairperson ng Commission on Human Rights? Ang iniimbestigahan po niya yung DDS, if I'm correct. Am I correct? I don't know how the term was coined. Senator De Lima, were you investigating the Davao Death Squad when you were chair of the CHR? Yes. That was the But focus. the former president doesn't confirm the existence of the Davao Death Squad. That has been his position nung tinanong ko ho siya, nung nag-appear siya sa public inquiry, na there's no such thing as DDS. But there are people, there are witnesses who said that there So dito nga po mga kabayan, no, may witnesses pala itong si former Senator De Lima. Bakit hindi niya kinasuhan itong si dating Pangulong Duterte? Yun yung malaking question mark dito kaya no? In terms of credibility, may credibility pa ba itong si Laila De Lima to say something like this mga kabayan? Accusation dito kaya dating Pangulong Duterte na Davao Death Squad daw di umano. Pero napakarami na pong pagkakataon ni former Senator Laila De Lima, no, na ipakita sa buong mundo na totoo yung kanyang sinasabi sa pamamagitan po ng korte, pero hindi niya po ginawa no? Kaya questionable po talaga ito si De Lima. there is such a thing as Davao Death Squad. It may not be the correct term, or it may not really be or explicitly called the Davao Death Squad. Who But, coined who coined that name, that phrase, the Davao Death Squad? I think it was media, it was certain sectors, certain groups. But it was not the CHR which you headed before, Madam Senator. We knew it to be. Tingnan nyo mga kabayan, matagal niya nang iniimbestigahan yung DDS, yung Davao Death Squad, pero hindi niya alam kung saan nanggaling yung pangalang yan. Diba? I think, sabi niya, I think. Ibig sabihin, she is not sure, mga kabayan. So talagang dito, pinagluloko lang tayo ng babaeng ito.
naging ano siya, naging chairperson ng human rights. So mayroon na po siyang parang authority to investigate talaga dyan at mag-file ng kaso dito kay dating Pangulong Duterte. Tapos naging secretary pa siya ng Department of Justice, no? Yun nga po yung pino-point out dito ni Senator Jinggoy Estrada na nasa iyo na ang lahat ng kapangyarihan. Bakit hindi mo pa kinasuhan kung talagang meron kang witness, kung meron kang evidence, no? Against dito sa sinasabi mong Davao Death Squad ni dating Pangulong Duterte. So, ang gulo rin ni De Lima. Siguro po in-invite lang ito dito para manggulo lang. 'Di ba? Para guluhin lang yung investigasyon. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Kasi wala napakatagal nilang inimbestigahan pero wala naman silang ebidensya. Yan ang purpose nila, no? Anong tawag diyan? Siraan lang yung Duterte publicly. No, ganun ba 'yon? Well, anyway, ito pong sabi niya, dito po yan sa Senate Inquiry, War on Illegal Drugs, mga kabayan. Sabi po ni De Lima, we can destroy and we need to destroy drugs, but we cannot destroy lives. No? This man, si former President Duterte po, the mayor of Davao City and the former President of the Republic of the Philippines, for so long have evaded justice and accountability for the thousands of those killed in the name of so-called war on drugs. Anong masasabi niyo diyan sa ni De Lima? Accountability daw, no? Justice. Alam niyo mga kababayan, eto pag nakikita ko kasi De Lima, hindi ko maiwasang kasi Department of Justice, 'di ba? Secretary po siya ng Department of Justice pero nakikipagsayawan. Talagang may motibo rin 'di ba? Bigyan mo talaga ng pansin, no? Itong si former Senator De Lima, yung kanyang pakikipaghalubilo doon sa mga drug lords, sa bilibid, yung nakikisayaw siya, nakikipagkantahan, 'di ba? So, anong ibig mong sabihin doon former Senator De Lima? Nasaan? Ikaw nga ang walang accountability diyan sa nangyayaring yan, di ba? Nasaan yung accountability mo bilang isang secretary ng Department of Justice? Doon po sa pakikisayaw mo, pakikikantahan, parang wala, close na kayo ng mga drug lords. Anong masasabi niyo diyan? Kaya Senator De Lima, wala kang karapatan sa banggitin na ang accountability. Dahil kayo mismo wala kayong accountability. Even credibility ngayon wala na, 'di ba? May naniniwala pa ba dito kay former Senator Laila De Lima? Ibig sabihin pag wala na, sirang-sira na talaga ang credibility mo. Anong masasabi niyo diyan mga kababayan? At ito pa. Habang busy ang lahat mga kababayan dyan sa hearing ng magkabilang bahay, Upper House and Lower House, Quadcom and Senate Subcommittee, no? Dyan sa Senate about this war on illegal drugs. Eto naman, House Panel ICE, ito mga kababayan. ICE plunder versus Vice President Sara Duterte. Plunder case. Nako po, anong nangyayari? Yung 100, I think, nabanggit ko na to kanina, yung 112.4 million ba yun? Na confidential fund, dun po sila nagpo-focus mga kabayan, plunder case against Vice President Sara Duterte. Ito lang, no? Kung plunder lang naman ang pagbabasihan, no? Sino ba ang mas kailangan magpaliwanag, no? Itong 5,500 flood control projects na umaabot ng 1.4 billion a day, malaki po yan, Ang taong bayan din po ay nagtatanong, saan na napunta ang pinagbentahan kung plunder case lang, kasi wala namang nagpapaliwanag sa atin, di ba? Saan napunta ang 25 tons
of golds yung pinagbentahan. Tapos ito pang questionable na pagtatransfer ng funds ng PhilHealth through National Treasury na question ngayon or nag-file po ng ng petition, no, ng wag i-transfer, di ba, yung PhilHealth, no, itong si Carpio. Ito si Carpio, hindi naman yan gagalaw kung wala talagang illegal na nangyari. Justice po yan, may alam po yan sa batas, di ba? Saan po dyan ang medyo bigyan natin ng pansin ng plunder case, mga kababayan? Sa bagay, mga karibin natin, wala tayong magagawa, no? Kasi hawak po talaga nila ang Kongreso or Kamara. Kaya, eto, ano kaya ang magiging reaksyon ni Vice President Sara Duterte dito sa plunder case, nilulutong plunder case against Vice President Sara Duterte? So yan, abang-abangan po natin yan kung ano po ang kanilang masasabi. And I think, hindi naman siguro ito kasi sasagot talaga si Vice President dito, mga kababayan. Abogado yan ba? Abogado po ang ating Vice President, kaya like father, like son, sabi nga ni dating Pangulong Duterte, mas pa sa kanya itong si Vice President Sara Duterte in terms of good governance, accountability, yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.